Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang nakaraan ni Aba, ang pagkatalo ng isang kaluluwa. Si Aba, o dati siyang kilala bilang Abael, ay ipinanganak sa isang tahimik na baryo sa kabundukan, malayo sa kabihasnan. Ang kanyang mga magulang ay mga simpleng magsasaka na naninirahan sa isang malagang sakahan. Noong kabataan ni Abael, ang buhay ay puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit ang dilim ay hindi lumayo sa kanya. Sa kanyang murang edad, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagbago sa lahat ng iyon, isang bangungot. Isang gabi, habang siya at ang kanyang mga magulang ay natutulog, isang kaguluhan ang dumating sa kanilang baryo. Ang isang pangkat ng mga aswang, na tinatawag na mga kapre, ay dumaan sa kanilang lugar. Pinangunahan ito ng isang makapangyarihang pinuno ng mga aswang na si Calibas. Ang kanilang baryo ay sinalakay ng mga aswang. Sinira ang mga bahay, sinunog ang mga pananim, at pinatay ang mga tao. Si Abael, noon ay 15 taon, ay natagpuan ang kanyang mga magulang na patay na sa ilalim ng mga guho ng kanilang tahanan. Masyadong huli para siya ay makaligtas sa kanilang masalimuot na pagkamatay. Ang matinding kalungkutan, at puot na naramdaman ni Abael, sa mga sandaling iyon, ay naging sanhi ng isang lihim na kasunduan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Calibas sa kanya at inalok ng isang kasunduan. Kung nais mong maghiganti at magbigay katarungan sa iyong mga magulang, sundin mo ang landas ng dilim, wika ni Calibas. Sa aking mga kamay, bibigyan kita ng kapangyarihan upang tapusin ang mga may kasalanan sa iyo. Bilang isang batang puno ng puot, hindi nagdalawang isip si Abael. Tinanggap niya ang alok ni Calibas at pinili ang landas ng dilim. Bilang bahagi ng ritual, ininom niya ang isang mapait na elixir na binuo mula sa dugo ng mga naunang nasawi. Ang epekto ng inumin ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng hindi pangkaraniwang lakas, kundi nagbukas din ng daan para magbago siya, na maging isang aswang. Sa mga sumunod na taon, nagsimulang magbago ang kanyang katauhan. Ang batang Abael na dating puno ng pangarap ay naging isang malupit na nilalang, puno ng galit at puot. Ang kanyang hangarin ay hindi na lamang ang paghihiganti para sa kanyang mga magulang, kundi ang paghahanap ng kapangyarihan upang dominahin ang lahat ng sasalungat sa kanya. Inabuso ni Abael ang kanyang bagong kapangyarihan, pinatay at kinontrol ang mga tao sa paligid, na nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isang malupit na aswang. Ngunit ang lahat ng mga kaluluwang kanyang tinakhot at pinatay ay nagsimula ring magbigay ng mga sumpa, kaya't hindi rin siya nakaligtas sa mga kabiguan ng kanyang desisyon. Bawat buhay na kanyang iningatan o tinanggal ay nagdulot ng isang higit pang pagkalito sa kanyang kaluluwa. Hindi lang siya naging malupit, kundi siya rin ay nagiging isang kasangkapan ng dilim. Hindi natagpuan ni Abael ang kapayapaan, at sa halip ay pumasok siya sa isang walang katapusang siklo ng paghihiganti at kasakiman. Ang pag-alis sa kanyang pinagmulan, matapos ang maraming taon ng pamumuhay bilang isang aswang, si Abael, na ngayon tinatawag na lang na Aba, ay napagtanto na ang paghihiganti at puot ay nagdala lamang ng kalungkutan sa kanyang kaluluwa. Kaya't iniwan niya ang kanyang dating mga kasamang mga aswang, at naglakbay siya patungo sa mga bayan upang maghanap ng mas makapangyarihang puwersa. Ang amuleto na naglalaman ng higit pang kakayahan, upang matamo ang ganap na kapangyarihan. Habang siya ay naglalakbay, natutunan ni Aba na ang mga aswang ay may kakayahang magbago at magtago sa anyo ng mga tao. Inisip niyang makakamit ang pinakamataas na posisyon sa mundo ng dilim, ngunit sa bawat hakbang na ginawa niya, natutunan niyang ang pagnanais ng kapangyarihan ay may kabuntot na mabigat na kapalit. Si Mang Cardo, ang albularyo, ay isa sa mga nakatagpo kay Aba at nakatulong sa kanya upang mapaigting ang mga ritual ng mga aswang. Ngunit habang tumatagal, ang mga puwersa ni Aba ay nagsimula ng magtakda ng mas malalaking layunin. Hindi na siya tumigil sa paghahanap ng kapangyarihan mula sa amuletong nag-uugnay sa kanya sa mga nilalang ng dilim. Ngayon, si Aba ay hindi na lamang isang malupit na aswang.
Siya ay naging isang pinuno ng mga aswang, at ang kanyang layunin ay higit pa sa paghihiganti sa mga pumatay sa kanyang pamilya. Ang kanyang tunay na layunin ay upang tapusin ang pagkakahiwalay ng kanyang mundo sa mundo ng mga tao. Ginamit niya si Mang Cardo upang makuha ang amuleto at buksan ang pintuan ng dilim, hindi lamang upang maghiganti, kundi upang tuluyang sakupin ang mundo ng mga tao at kontrolin ito. Para kay Aba, ang mga aswang ay hindi lamang mga nilalang ng dilim, sila ang mga tunay na tagapagmana ng lupa. Nais niyang muling buuin ang mga sinaunang tradisyon ng mga nilalang ng dilim, at magpatuloy sa pagpapalaganap ng kanilang pamumuno. Ang kanyang puot ay hindi lang para sa mga taong pumatay sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng nagnanais na pigilan ang plano ng kanyang lahi. Ngayon, sa kanyang sabuatan kay Mang Cardo at sa kanyang mga kasamahan na mga aswang, si Aba ay isang nilalang na walang takot at walang alinlangan, determinado na tapusin ang lahat ng nakatayo sa kanyang daraanan, at ang tanging hadlang sa kanyang layunin, ay si Mia, at ang amuletong nag-uugnay sa kanya, sa kapangyarihan ng mga aswang. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.